Statue of Liberty. This famous landmark here in New York. It's not an easy life to start in New York, but if you make it, you can make it anywhere. Oh. Nasa Amerika na talaga tayo, guys. Favorite word ko, surreal. It's a taste of New York. Nakalabas na tayo, guys, sa train. At sa totoo lang, may amoy talaga, mapanghi. Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler, and welcome to New York City! It's our first day. First full day dito sa New York. To be honest, hindi pa tayo natulog. Nag-edit na lang tayo ng videos natin, nag-upload ng vlog. Mapapanood nyo na guys yung iba kong vlog na upload ko na sa YouTube channel ko. Yun na lang yung ginawa ko. And today, since di tayo natulog, and almost 12 na rin, this will be a chill day, okay? Pero may mga nakaplan naman tayo gawin talaga today. For example, yung cruise, magpunta sa Central Park kasi yung Central Park, walking distance lang. As in, super lapit, napakalapit sa accommodation natin. Ito yung accommodation natin, it's called Westside YMCA. So, nasa heart of Manhattan siya. Actually, nasa Upper West side ng Manhattan. Papakita ko sa inyo guys, yung itsura sa labas. And then, doon, kita mo na yung Manhattan skyline. Diba? Amazing. Tapos, mura lang guys yung hotel na to. I-comment ko sa baba yung link. So, kung kayo guys ay magto-travel in the Philippines, abroad, United States of America, Japan, Korea, anywhere else in the world, you can book your activities, hotels, SIM card, eSIM via Klook, and use my promo code DaveGinoKlook para maka-discount kayo. Pwede din kayo mag-book ng hotel sa Agoda. I-share ko din yung Agoda code ko, Dave Agoda. Are you guys in for an adventure? Because I am. Let's go. Ang lamig. Grabe. Around our accommodation, ang daming kainan as in. Ito yung parang mga nakita din natin sa Europe, yung mga ganitong style nung nag-winter tayo sa Europe. Ay, ang lamig. Grabe. Naka-heat-tech tayo, may patong tayo. So, 1, 2, 3, 4. Naka 4 layers tayo. Plus, of course, bonnet. Tawid tayo. Tumatawid lang din naman yung mga tao. So, tawid na lang din ako. Ito guys, yung feels dito sa New York. Ayan. May mga bakas pa ng snow. I think that's from last night. Di siya natutunaw kasi ang lamig talaga ngayon. Nagbit-bit din pala ako ng gloves pero feeling ko naman di ko pa siya kailangan ngayon. Ay, pero yung iba, naka-gloves na sila. Grabe. Nasa Amerika na talaga tayo guys. Favorite word ko, surreal. Diba? We're in one of the most iconic, famous cities in the world. New York. Talagang nasa bucket list ito ng mga for sure travelers like me to be in a big city like New York. Lakas maka small town kid from Tacloban in a big city yung vibe natin ngayon. Yan pala yung sign kapag go na. Yung naglalakad na tao. Yung BFF pala natin sa trip na ito ay Google Maps. Sa Google Maps tayo nagre-rely ng direction. So, i-search nyo lang yung destination ninyo sa Google Maps. And then, mag-appear na yan yung direction, kung ilang minutes, kung kailan bang maglakad, or isubway nyo na. May mga options din yan. So, kagabi, Google Maps din yung BFF natin aside sa pagtatanong sa mga locals. So, mababait naman yung mga na-encounter natin kagabi. First night natin. Ninavigate talaga natin from airport papuntang hotel at commute. Grabe. Mga preparations na ginawa ko for this trip. Nanood ng vlogs. Nagbasa-basa sa Facebook groups. Nagbabasa-basa din ng vlogs. Konting lakad pa. Medyo pangit pala yung posture ko kanina, no? Char, mas okay tong posture na to. Yung hawak ko yung mic dito sa right, tapos sa left naman yung camera. Kasi parang nakaganito ako kanina. Bigat na bigat yarn. Pero mabigat guys yung bag ko kasi nagdala tayo ng tubig. So,
Lagi kong sinasabi na magbitbit tayo ng water bottle para makatipid tayo, okay? Wow. So, mahalaga guys na nakaboots tayo ngayon. Kasi tingnan nyo naman. Yung snow. Yung yellow. Ay. May mga restaurant tayong nadatatnan. Di ko sure kung magkano yung mga ganyan. Pero dito sa New York, oops, medyo tricky yung mga yellow. Kasi minsan, feeling ko, yellow siya, pero tubig na pala. Ayun, so nababasa yung sapatos natin. Maraming ganito guys. Tacos y quesadilla. Yung gusto nating mapuntahan, yung Grace Papaya. Kasi famous to. Lumabas yan sa I never wanted to go. Sex and the City na series. Ayan, may mga hotdog sila dito. Tapos yung prices, ayan. $5, $7.50, tapos $11.50. Excuse me, I got the $7.50. The $7.50. 750 plus Yeah. tax, yeah. You accept card? Okay. What do you want on the hot dog? Everything? Sorry? Everything. Yeah. Which one drinks? Papaya? Papaya. Of course, this is New York. They accept card. Tapos, nag-order tayo ng, ayun, yung 2 hot dogs plus. Famous sila for their papaya. Thank you. So, this is our order. 2 hot dog. So, famous itong Grace Papaya for their hot dogs. One of the best hot dogs daw to in New York. This is our first food in this trip. Tapos, of course, the famous papaya. Kaya siya Grace Papaya because of their papaya. As mentioned kanina, itong place na to, Grace Papaya, naging filming spot ito ng different films, tapos series. Die Hard na film, tapos for series against Sex and the City, Manifest, How I Met Your Mother, amazing. And ang ganda ng ano natin, ang ganda ng location kasi look, as we eat, yan yung view. Ito ay sikat for their hot dogs at quality hot dogs but at the same time, cheap price. I mean, affordable versus the ones outside. Magjojowa yung katabi ko guys. Tayo na natin to. The taste of New York. Siya rin. Ang sarap. Kumpletos ricados siya. Kasi pinlagay natin lahat ng toppings sa pwedeng mailagay. Kasi libre naman. Diba? So, ganito yung feels yung nasa Hollywood film or Hollywood series. Siya rin. Okay. 50 plus years old na rin pala itong Grace Papaya. Halos kay edad ng nanay ko. 1970s siya itinayo. So, ang tagal na niya. So, alam nating it's an institution dito sa New York. Pero nung pandemic, 2020, nag-close daw yung Grace Papaya. And it's nice na 2025, it's back and we're here. Sinearch talaga natin kung saan tayo makakamura eh. Isa yun sa mga ginagawa ko before my trip, isa-search ko kung saan yung masasarap na kainan and at the same time, mura as a Puripo traveler. This is the newest trend among Gen Zs and Millennials. This camera. So forget about cell phones, you've seen this now. Yes, yes. I haven't seen this in Canada. Oh, you're from Canada? Yeah. Oh, maybe this is popular in Asia first, but this is very famous. Hello. How many days are you here? For a week. Wow, very cool. That's my son up here. Have a nice day. Yeah, nice to meet you. Have a nice day too. Hello. Gusto ko yung vibe dito sa Grace Papaya. Kain lang tayo. May makakausap kasi naka-amaze sa camera natin. Itong DJI natin na camera. By the way, binili natin to before tayo mag-Korea trip para mas comfortable tayo mag-vlog.
Kasi maliit siya eh. Maliit yung camera na to. And for longer vlogs, pwede nating lagyan lang ng memory card versus sa iPhone na naubos yung memory, yung storage. Music pa ay Uptown Girl. Ang sarap ng papaya drink, guys. Milky. Ang sarap. No wonder. Dito sila famous papaya drink nila. Lakas makalukol ng experience na to. May mga truck or may mga sasakyan, vehicles na nililinis yung mga snow. Gusto kong retro yung tugtugan nila dito. Tapos medyo opa yung katabi natin. Hindi na ako alis dito, charing. Gusto ko yung experience na to na nagpi-people watch tayo habang nakatayo. Ito guys yung address ng Grace Papaya. Nanginginig ako. 2090 Broadway, New York. Okay? What? Ito siya. Sobrang nabusog tayo kasi dalawang hotdog. Feeling ko dalawang hotdog dapat ang i-order nyo kasi yun din ang in-order ng iba. And ang sarap ng papaya, worth it. Busog na busog tayo. So a perfect way to start the day here in New York. Nanginginig ako. Gusto ko yung when you're hungry or broke or just in a hurry. Ang ganda. Our next stop, punta tayo ngayon sa Central Park. Of course, one of the most famous parks in the world. Paglabas ng Grace, 'di ba? Grace Papaya. Paglabas, then turn right. Tama ba? Paglabas, turn right. Tama, paglabas, turn right. Ito na yun. Guys, I'm so sorry. Nalilito ako sa left and right. Tapos dire-diretso lang. Tapos Central Park na. Ay. Itong vibe ng New York. New York is the most populous city in the US. And it's one of the most expensive cities to live in. Kaya tayo talaga, nagsisearch talaga tayo kung saan yung mura, nakainan, ano yung mga destinations na libre dito sa New York para makatipid naman tayo, diba? Pero may ibang spots, destination talaga, kahit may bayad, in-avail natin sa Klook observation deck. I think yung observation decks, it's one of the things that we should experience dito sa New York. Especially, ang ganda ng New York skyline. Ayan. Para may feels kayo ng New York. Let's go. Walk. May mga bike dito. Napanood ko din sa vlog. One way to roam around or to explore New York is through bikes. Gumamit lang kayo niyan if sanay kayo magbike sa big cities or may experience na kayo magbike sa big cities. Yan. Pero tayo magsasabay tayo at lakad-lakad. Yun. Yung maglakad lang tayo dito sa New York, guys, it's an experience. Alam mo yung makita lang natin yung mga buildings like this. Ang ganda, no? Ang ganda ng architecture. Ayan. Tapos yung mag-people watch tayo, mag-pet watching. Oh, may aso. Kailang aso sighting na tayo for today's video. Ito yung mga gilid-gilid. Mas na-immerse tayo sa New York kapag naglalakad tayo. Mahilig ba kayong maglakad kapag nagbabakasyon? Anong type of traveler kayo? Yung nagtataxi, nag-Uber, nag-Grab, nagsasubway, or lakad? Ako kung mga 15 minutes lang naman yung walk, 20 minutes, okay lang sa akin lakarin yun. Na-interview tayo ni Bianca Gonzalez sa BRGY before. Tapos na-feel niya rin na ako yung tao na kapag nagbabakasyon, kahit hindi ako gumastos, I just soak it all in. Yung environment, yung paligid, masaya na ako dun. Kayo, are you the type of traveler na gustong mag-splurge talaga? Mag-spend, for example, sa shopping or
pupunta sa mga tourist spots na may bayad. Anong klaseng traveler kayo? Comment down below. Charing. Tanaw na natin ang Central Park. Let's go. Ay, may ano dito. Subway station. 72 Street Station. Yung Grace Papaya, 72nd Street siya, okay? As in, dire-diretso lang from Grace Papaya, 72nd Street. Ito na yon. Central Park. Wow. Feeling ko nasa Home Alone ako. Napanood nyo na yon? Home Alone Lost in New York. Wow. It's a winter wonderland. Punong-puno ng snow, guys. Yung Central Park. Wow. Feels like a dream. Charing. So we're in this part of Central Park, which is called Strawberry Fields. Dito sa area na to, John Lennon of the famous band, the iconic band, The Beatles, is unfortunately binaril. So, itong musik na to, this is a tribute for him. May nakalagay na Imagine, one of the most famous songs of John Lennon. May mga buskers dito na nagpo-perform. And then I read, yung mga puno daw around ay donated from all over the world. Tapos yung bahay ni John Lennon before ay around this area lang, dito sa Central Park. Ang nice to know yung history or context ng mga pinupuntahan nating lugar. Para at least mas na-appreciate natin siya. Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. May namit tayo dito si Sir. Galing siyang Pinas. 33 years ka na po dito, Sir. 34 years. 34 years. Tapos dito ka lang nakatira sa may Central Park. Yes. Wow. Ang mahal dito, Sir. Well, not really Central Park, but Manhattan. Ang Yes, Manhattan. around this area. Around this area. Dito ako nag-work. Yes, I work around the whole of Manhattan. I work sa pharmaceutical company. Pharmaceutical. Ang kabog po. Kala ko po Japanese ka kanina nung tinap mo ako. Obvious naman na Pinoy, no? Pampalipas oras, I just came Pampalipas from oras. the church. So just walking around. Dito sa Central Park yung pampalipas oras po. Yes, so it's a good time na maglakad-lakad dito. Yeah, especially The Sunday weather is din. good Sunday, snowy Sunday, so Snowy Sunday. Tapos umaaraw. Oh, 34 years na siya na nakatira dito sa Manhattan, New York. And nagtatrabaho siya sa pharmaceuticals. Actually, minsan talaga naisip ko na magtrabaho sa ibang bansa. Na-mention ko na din to sa Korea vlogs ko. Pero it's my goal to experience working abroad. Kasi iba yung level ng growth, independence, sa pagta-travel pa nga lang, ibang level ng growth na yung nafe-feel ko. Diba? Yung independence, yung feeling na kaya mo maging brave, na mag-isa. Diba? It's an entirely new country, new culture, and then new people. So, nasa bucket list ko, guys, na makapagtrabaho sa ibang bansa. How about you? Sa ilang beses kong pagta-travel, doon ko din na-realize na at the end of the day, gusto ko pa rin, guys, mag-settle down sa Pilipinas kasi iba yung warmth ng Philippines, not just the weather, pero yung mga tao din, 'di ba? Isa din yun sa mga sinasabi ng mga namimit nating tourists sa Coron. Specifically, sinabi nila one of the best things about their trip ay yung friendliness ng Filipino people. And I agree to that. Ang daming bansa nang napuntahan natin. Pero iba pa rin talaga yung Filipino hospitality and the warmth. Ito, ganda. it's not an easy life to start in New York.
But if you make it, you can make it anywhere Oh, or everywhere. 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 So you can make it everywhere. You can make it everywhere. Mexico po ako, tapos Florida. Mexico tapos Florida. Kasi, Oh wow. Fifth Avenue, so that's the west side, central, the Plaza Hotel. Plaza Madadaanan Hotel. mo rin kagad yung tawag doon. yung bow bridge resembles an archer or a bow of a violinist. Ganda naman. Wait lang, di pala masyadong kita. Isa ito sa mga famous spots dito sa Central Park. So yung Central Park guys, malaki to. Pwede mo daw ma-explore ito ng day and night. Pero sa sobrang laki, di natin sure kahit ma-explore mo siya day and night kung ma-enjoy mo talaga. Kasi sobrang daming pwedeng puntahan. Pero mahalaga here na may plan kayo na itinerary. Nag-search na rin tayo kung ano mga pwedeng puntahan dito. Tapos isa ito sa mga okay puntahan, yung Bow Bridge. Tapos look. Cool. Frozen yung lake. So yung bridge na yan, yung Bow Bridge, it was built in 1800s. Itong Central Park, it was built in 1800s. Yung goal ng nag-design ng Central Park na to ay para magmukha siyang painting. Kaya very picturesque yung Central Park. So ilang ano na to, ilang dekada. Sa tinagal-tagal mo, marami ka pang hindi alam dito sa New York. Oo, marami pa rin ako. Picturean po kita. Sige. Yeah. Oh, bakit? Nagpa-painted Luis? Ito. It's snowy. Oh, okay. Nakakatuwa na na-meet natin si Kuya. Kuya na lang daw. Si Kuya Roy. So, siya yung nagpipicture sa akin. Pinipicturean ko din siya. Give and take. May pang valuable dito. Or pang valuable ba yan? Cool. Ang nakakatawa guys dito sa New York, it's a bustling city, pero in the middle, in the heart of the city, ay merong Central Park. For your information, yung Central Park, this is an entirely man-made na park. Binuo sa gitna ng city. Nakakatuwa na may public place for people who want to chill in the heart of the city. Sana all, 'di ba? May mga public spaces like this. Tapos yung mga bata, feel lang sila magpatapon-tapon ng snow dyan. Nalala ko, I think, kung tama pagkakaalala ko, nung hinahabol si Kevin ng Home Alone, nagtago siya sa likod ng karawahe. May gift shop din pala dito sa Central Park. Pakita ko lang. That's what we call Wallman Rink. This is an iconic rink here in New York. Lumabas din yung Wallman Rink sa Home Alone sa iba pang Hollywood films sa Serendipity. So it's a Christmas film din na set dito sa New York. So napanood ko na rin yun. Look! Sana kita. Kita ba sa camera? Wait lang, zoom natin. Yun! Squirrel! Squirrel! Tinawag. Oh my gosh. Grabe. Kita natin yung Gapstow Bridge naman. Gapstow Bridge na filming location din ng Home Alone. Yan. Yan na yan, diba? Yeah. Yan na yung Gapstow Bridge. Ang ganda. We made it here, guys. Oops. Ang puti-puti. Where is the plaza? Ay, there. Ayan na. Ayun na yung The Plaza. Yung The Plaza, one of the most famous hotels, at ang mahal ng hotel na yan, nasa 50,000 plus per night yan, based on my search sa iba't ibang booking apps sa internet. Grabe. Sa likod ko guys, ayan. Para naman kita yung mukha ko, nandito tayo, tsaring. Yan yung Plaza Hotel.
kung saan nag-spread ng Christmas season si Kevin ng Home Alone. Yan. 1990s, pinalabas yung film. Grabe yung Central Park in winter. Ulit-ulit kong sinasabi, ang ganda. Ito, a closer view ng The Plaza, New York. Ay. Ganda, oh. It's a 5-star hotel. May cameo pa si dyan, Donald Trump. Residents only. Bawal pumasok yung hindi resident. Okay guys, nasa subway tayo. And pwede lang natin itap dito yung debit card natin, okay? Like this. Ayun. Kapasok na tayo. And yun yung maganda dito sa New York guys. Kasi pwede ng debit card yung ipang tap or credit card. So di natin kailangan bumili ng ticket, ganun. Medyo mapanghilang. Gamit natin guys ay Cbank na card, okay? Oh my gosh, medyo nagnanam yung kamay ko dahil sa lamig sa labas. Medyo mainit-init na ngayon sa loob ng subway. Subway station. Ayan, dito tayo sasakay. 3:13 yung nakalagay sa Google Maps. 3:16 yung arrival ng train natin. Alright, nakalabas na tayo guys sa train. At sa totoo lang, may amoy talaga, mapanghi. Tapos, hapon pa tayo nakita ng mga, for example, natutulog sa mismong subway station. Parang wala sa sarili. So, eto guys, yung sinasabi nilang New York subway. But in fair naman, in terms of efficiency, efficient naman siya. I mean, yung connect yung lines, tapos okay yung Google Maps na gamitin kasi mukhang accurate naman. So far sa experience natin na tarakit na tayo. Ang taas naman. Yung iba naman, tumatalon na lang dyan. Like walang tap-tap. Ganito guys sa New York. Surprise! Ngayon, lakad na tayo sa destination natin. Ang aliwalas ng part na to ng New York. That's the Manhattan Bridge. Yan. Let's go. Lakad pa. Mag-cruise tayo, guys. Okay, are you guys excited? So, Pier 36 yung pupuntahan natin. Nakikita ko na siya. So, malapit siya sa Manhattan Bridge. Nakakatulong pala sa bawas lamig yung face mask. Okay? So, kung sobra kayong nilalamig, mag-face mask kayo para protected yung mukha nyo sa malamig na hangin. Ang laki ng tipak ng yelo. Pwede na tayong gumawa ng halo-halo, tsaring. Kung malinis lang yan, no? Pwede na tayong magtinda dito. Ito na, yung pedestrian crossing. Pansin ko dito sa New York, hindi din sila sumusunod sa sign. Napanood ko din yan sa vlog na kahit nakastop siya, pero kung makita nyo walang dumadaan, okay lang daw tumawid. So yun, sumusunod lang din naman tayo sa tao. Really, you see? Is that a DJI Osmo Pocket too? Right, 3. Tinanong niya tayo, is that DJI Osmo Pocket 2? Yeah, sabi ko, but 3. Wow. Yung bridge, ang ganda from here. Pier 36. Dito yung starting point ng cruise. So 4:30 yung start ng cruise, dapat 4 PM nandito na. Buti umaaraw, my gosh. Tara. No public restroom.
Mali tayo ng pinasukan kanina, okay? Hindi tayo papasok sa loob nung parang gym. Gigilid kayo. Nandito siya sa likod. Sa gilid kayo dadaan. Yung cruise. Wow, ganda. Nakaka-golden hour. Feeling ko pwede tayo magtanggal. Kasi wala na rin naman tayo sa subway. 4:30 guys, yung last tour today. And actually, minove yung original schedule natin actually ay 6 p.m. Pero dahil Super Bowl ngayon, kinancel yung 6 p.m. na trip. So, magsa-sunset na lang tayo. Itong 4:30 p.m. 30 minutes before, nandito na tayo. Pero wala pa rin laman yung barko. Ganda ng vibe dito guys. Tas may mga ibon-ibon oh. Minute Manhattan Skyline and Statue of Liberty cruise. Again, na-move siya so hindi na siya night cruise. Okay? So, i-comment ko din naman yung link sa baba. It's really important na may eSIM kayo. So, i-comment ko din sa baba yung link to the eSIM. Kasi, di ba, yung navigation, paggamit ng Google Maps, it's important to me pag search ng destinations. Kapasok na tayo sa loob ng barko. May heater dito. Tapos may mga souvenir. New York. $245 yung souvenir. I mean yung ref magnet. Baka mas maganda dito. Ayan, ang ganda nga. Manhattan Bridge. So it's a suspension bridge behind the Manhattan Bridge. That's the Brooklyn Bridge. First bridge to use steel for cable wire. So that's a suspension bridge, an American icon. Okay, one of the famous landmarks here in New York. Wow. We're passing through the Manhattan Bridge. Approaching the Brooklyn Bridge. Ganda, sunset. Nagna-narrate dito guys, yung Brooklyn Bridge, 1800s pa yan ginawa. And it was once the largest suspension bridge in the world. Ganda rin ang view dito guys, oh. May nag-a-announce ng facts about the sites. Grabe! Nakaka-main character itong moment natin sa cruise. May hangin effect pa guys. Ganda. Ganda ng Manhattan skyline, no? At malapit na tayo sa Statue of Liberty. Nakita natin siya kanina. So in person, ang happy. May nag-volunteer na mag-picture sa akin, tapos video. So, salamat kuya. Statue of Liberty. Lady Liberty. This famous landmark here in New York. Oh my gosh. Surreal. Naluwa ako kasi. Feeling ko yung hangin ang lamig. Pero nakakaiyak. Kita natin siya in person. Look. What a way guys to end the day. Napaka-surreal. To be honest, luho ako dahil sa hangin. Sobrang lamig. Sensitive yung eyes ko. Kanina, nung tumugtog yung Empire State of Mind na lagi kong kinakanta, feeling ko natuluyan. Combination of the air plus ang surreal. Tinutugtog pa yung Empire State of Mind. So that's our day dito sa New York, our first day. Medyo mahaba-haba na yung vlog na to. Isa-separate ko yung ating night in New York. Kaninang madaling araw na tayo dumating. Di na natin experience yung nightlife talaga. So tonight, try natin siyang experience, okay? Chill lang yung araw natin. Favorite ko din yung kumakain lang tayo sa, ano pangalan nun? Nung Grace Papaya.
feeling ko napaka-local lang experience. Totoo talaga yung surreal na feeling. Lalong-lalo na yung moment na palapit na tayo sa Statue of Liberty. Kasi finally, we're in New York. Alam mo yun, nakikita mo lang sa social media, sa TV, sa internet. We made it here. May mga bagay talaga na hindi mo in-expect na mangyayari sa'yo. Pero it happens. Diba? And I think this is one of those things. Ang layo natin. From Philippines to dito, nakarating tayo. So I hope guys, ulit-ulit kong sinasabi na kayo din, ma-experience nyo rin yung mga bagay na inaasam ninyo. Mga nasa bucket list nyo. Mga pinapangarap nyo sa buhay. Ano yung on top ng inyong bucket list? This is Dave guys, the Kuripot Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!